Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning po. Wherever you are in the world. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. And I would like to request doon sa mga bagong viewers natin that please subscribe. Kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe immediately. At aside from subscribing, try to like and then share this video. At one thing also, press that notification bell kasi maraming nag-text sa akin na hindi daw nila mahanap yung channel ko. Just that is because napakaliit pa ng channel natin. If you go on the browsing pattern dito sa YouTube, hindi mo talaga makikita dahil maraming napakalaking mga channel, yung mga lumang channel, mga matatagal na channel, silang una mong makita dahil ang dami nilang subscribers. Dito naman, we are 3 months old at napakaliit pa ng subscriber natin, so you need to press that notification bell para malaman ninyo na may bago tayong broadcast. But to give you an information, daily nagkakaroon tayo ng bagong broadcast. We regularly broadcast every 12 up to 6 o'clock in the evening. But the usual way na ginagawa ko is I made a vlog in the morning kasi na-upload ko. I don't have a live session in my vlogs, so na-upload ko maybe 11 o'clock at 12, so lalabas yan mga 12 o'clock up to 6 p.m. in the afternoon. So suggestion ko lang sa inyo, if you want to follow this channel, press that notification bell para every time na meron tayong broadcast na ginagawa ko naman daily, almost Monday to Sunday, kung meron lang mga bagong balita, latest events and issues, I made my opinion and commentaries on very important topics that are circulating within that day. So ganun lang ang gagawin natin. So dito naman sa Justin Talk News page, we discuss latest issues and events, mga news that pertains to political issues. So this morning, kasi kahapon mayroong Senate hearing sa committee ni Senator Amy Marcos. So marami hong issues na nadidiscuss doon, and this pertains to the ICC at yung extradition. It's not extradition, it's extrajudicial rendition na ginawa nila kay President Duterte. I'm saying that it is an extraordinary rendition dahil hindi naman dumaan sa tamang proseso, and we will discuss about that later on. Ngayon, dito nga sa committee ni Senator Amy Marcos, marami siyang diniscuss na very revealing, na bubunyag yung ano ba talaga ang nangyayari, ano ba talaga ang ginawa ng ating pamahalaan, mga departamento ng ating pamahalaan that are concerned with the arrest na President Duterte. So very controversial yung mga issues, at we found out na marami sa kanila nagsinungaling, marami sa kanila nanluloko lang. Iniiba nila yung ibig sabihin ng batas. They have their own interpretation na meron din naman kumukontra. Yun ang kagandahan. Then yung betrayal, it is clearly a betrayal doon sa mga Duterte with the sole purpose of eliminating Duterte in the political scene in the Philippines. Sinabi na rin yan ni BP Inday na walang ibang intensyon itong pamahalaan na ito para
patahimikin ang mga Duterte. Kasi sila lang ang nagbo-voice out ng mga sentiments ng mga Pilipino. At with the ultimate goal ng mga Marcoses to stay in power forever. Kaya ganyan ang kanilang attitude at ganyan ang paghawak nila sa buong departamento ng government. This is an undeclared martial law. Even the AFP walang nagawa. Shocking yan dahil sa lahat ko na vlog, I was really expecting, not because I came from the military also. No, in my younger years, galing ako sa military and my brothers are all military officials. Prostrate lang na ganyan ang nangyayari sa ating military. Lahat na training, lahat na sacrifice, lahat na akala mong na-imbibe nila yung totoong pagtuturo, ang mga prinsipyo na hinayag doon sa kanilang mga training, sa kanilang trabaho. Sa tingin ko hindi nila na what we call this, pumasok sa kanilang puso, sa kanilang pinakaloob-looban, kanilang pakiramdam, sa kanilang pag-iisip kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagserbisyo sa bayan. Yan ang nakakalungkot. Nakakalungkot yan at nakakahiya sa lahat ng mga military officers. Marami kong kaibigan na di mga militar at alam naman nila na may experience ako sa military. Naiinsulto ako lagi. Tuwing mag-meet kami, what happened to your ganun, mga mista mo, ano na nangyayari? What happened? Ba't ganyan ang kanilang mentality? Di ba nakakahiya yun? Tsaka nakaka-dismaya ang nangyayari sa military natin. But hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko lang ipahayag yung naramdaman ko dyan sa military ngayon. At mamaya discuss din natin yan doon sa sinabi ni VP Inday at kay i-recall natin yung sinasabi ni PRD regarding the AFP, no? Later on. So ang una nating pag-usapan itong tungkol doon sa interview ni John Vic Remulla sa ABS-CBN, na yun ang isa sa mga topic na diniscuss ni Senator Amy doon sa hearing ng Senado with regards to the ICC, the arrest of President Duterte issue. Ang nangyari, tinanong at pinakita ni Senator Amy yung clip doon sa interview ni John Vic Remulla sa TV. Nung una pa lang, sinabi na ni John Vic na wala silang plano na with regards to the arrest of President Duterte, na hindi nila pinag-usapan yan kasi lumabas sa TV during the interview na hindi siya kasama sa plano, but there are other people that was the one planning. Ang nakakashock pa, sinabi niya na walang mastermind. So ibig sabihin may plano, dahil walang mastermind ibig sabihin may pinaplano. Kaso nga lang ayaw niya i-divulge yung pangalan ng mastermind. Sinabi niya kung sinong nandun sa meeting, hindi lang siya, si Secretary Anyo. Ito naman si Anyo, nagtataka ako ba't ganyan yan. Maraming mga ex-general dyan na dumidipinsa sa kanya, pero I don't believe that. Talagang may galit siya sa mga Duterte. Kaya yun ang ginawa niya, bumaliktad siya. Parang gumaganti yan. Mamaya sabihin ko kung anong napansin ko sa kanya. Bakit ganyan ang inaasta niya ngayon. Then, sabi ni John Vic, nandoon si Boying Remulla, si Gibo Teodoro, at saka si
BBM. Sabi nila, ang pinag-usapan daw nila, dahil nabalitaan daw nila, ito ang, dyan sa topic ko, lies. Nabalitaan daw nila na sinabi ni President Duterte doon sa Hong Kong na mayroong impending arrest sa kanya pag-uwi sa Pilipinas. Doon daw niya nalalaman sa sinabi ni President Duterte sa Hong Kong. Di ba malaking kasinungalingan yan? Mayroong dokumento na kayo 2024 pa lang nag-request na ng warrant of arrest para kay President Duterte. Nag-request na. Then noong December 2024 mayroong request. Pagdating ng February 10 February 25 February 25 kasi 11 na si President Duterte, may urgent request for a warrant of arrest. At yan nasa dokumento galing ng ICC. Lalabas yan sa hearing ng ICC kung magkaroon ng hearing. So kayo ang nag-request. Kayo ang nag-request, hindi Interpol ang nag-request. Yan ang malaking kalukuhan nga na sinabi nila na hindi nila alam. So yan, kasinungalingan. Ngayon, sinabi ni John Vic na wala namang mastermind. Walang mastermind. Na-implement yung plano ninyo. Tapos sabihin nyo na wala nag-utos sa kanyo. Anong ginagawa ni BBM dyan? Siyang highest position. He have the highest position in this country. So, ibig sabihin, yung utos, wala siyang inuutos sa inyo. Kayo-kayo lang ang nag-decide na yan ang gagawin natin. Nagbigay kayo ng suggestion at nagbigay ng instruction si PBBM na ito ang gagawin ninyo. Yung klaro na yun. Ang mga galaw ninyo, talagang kino-coordinate ninyo. Kino-coordinate nyo sa ICC at lumabas din doon na February 10, meron ng memorandum na maghanda ang kapulisan dahil nagbigay ng memorandum si General Marbel, ang Chief PNP, na maghanda na mag-mobilize ng 7,000 na policemen na magwardya dyan sa Terminal 3 at William Air Base. Kaya na, pagdating doon, nakahanda na yung mga pulis tapos sabi pa ni General Marbel, totoo, pero hindi daw 7,000. Sa ganyang kadami, hindi yan 7,000. Sabi nyo 156 lang. Pati bubong merong pulis. Kaya kasinungalingan nga. Panuloko lang sa mga tao. At ang kapal ng mukha nila na ipapahayag na yan ang katotohanan. Nakita na ninyo. Ngayon, doon nga sa pinipilit ni John Vic Remulla at saka ni Boying Remulla na magkaroon ng executive session para hindi mabunyag sa publiko ang mga pahayag ni John Vic Remulla. But nasabi na niya tanga rin ito si John Vic mabuti nga, naging tanga yan. Sinabi niya sa TV, yung nagpapayabang-yabang kasi alam naman natin alam naman natin kung sinong diyan sa sinong reporter ang hindi na natin sabihin, baka ma-libel tayo. Mayroong brum-brum na napakaganda. Ngayon, pinipilit nila na it's bordering daw. Our discussions is bordering on the request for an executive session. Sabi ni Amy, pwede na itigil. Ipatigil natin to, din pag-usapan natin itong matter na to in an executive session. But sinabi mo yan sa TV ano magagawa natin? Ano pang executive session natin? Alam na ng lahat. At si Anyo todo ang deny na hindi daw siya, sabi lang daw yun ni John Vic Remulla. Dapat doon, kung talagang honest yan si Anyo, sinabi niya kung anong katotohanan. Naglilinis siya ng sarili niya na alam naman niya na kasama siya.
Kung gusto pa niya, kung yung sabi ng mga generals, matino yun, oh, matino ba yung ganyan? Nakasama ka sa planning para arestuhin yung dati mong boss na nagbigay sa iyo ng pangalan. Kung wala pa yung nangyari sa Marawi, o hindi pa yung naging DLG secretary, wala naman pangalan yan eh. Mali nga lang si President Duterte na umasa dyan. Di ba? Ngayon, kaya yung mga generals na nagdipinsa niyan, sorry na lang po. Hindi ako pabor dyan. Kasi alam ko eh, bakit? Nung tinanong siya with regards to jurisdiction, anong sinabi niya? Kasi may violation naman si Duterte from 2011 to 2018. Covered under pa tayo sa jurisdiction ng ICC. Sabi, dapat mo bang sabihin yan kung talagang may utang na loob ka or may sentimento ka sa mga ginawa ng former boss mo sa iyo? May galit siya, di ba? Bakit may galit siya? Kasi nung mga cabinet meetings, laging palpak yan, laging delayed yung mga action ng police, hindi kaagad nagre-react, siyang natatamaan. Siya, may isang instant pa na parang nawala yan eh. Walang balita with regards to the operation doon sa pandemic. Sa yata yun, distribution of, pinatulong sila sa distribution of ng vaccines, parang ganyan. Hindi ako definite. Basta mayroong problema siya doon sa mga pulis. Doon sa mga mayors, may mga problema siya. Kaya siya ang tinatanong. Doon siya nagalit. Kaya ngayon, gumaganti siya. Kaya nga, tinanggap kaagad niya ang appointment ni BBM sa kanya. Kaya wala yan si Anyo. Talagang iba na yan. Mas maganda pa siguro si Galvez kaysa kanya. Pareho naman sila nagsilbi kay President Duterte. Walang question dyan sa mga Rimulya. Alam naman natin yung mga yan eh. Di ba? Mga Rimulya na yan, brothers. Isipin mo na kinukuha nila lahat ng posisyon, DILG at saka yung DOJ. Magkakapatid. Para rin mga tulpo, pero mga tulpo wala namang hinawakang government position. Puro naman sila elected, pero wala rin. So ngayon, yung nga, todo tanggi ito si John Vic. Wala naman silang pinagplanuhan. Ano mo wala? Naaresto na nga si Duterte, wala kayong pinagplanuhan. Kita ninyo. So, yun doon sa topic na yan. So, umabot na doon sa topic ng jurisdiction. Dinideny nila na meron silang contact sa ICC na alam naman natin ang ICC mga investigator labas-pasok dito 2023, 2023-24. Sabi ni Boying, kalukuhan talaga. Gusto lang nila tingnan ng Pilipinas para ang kagandahan ng ating bansa. Ganun. So, ibig sabihin, nagpunta sila, punta lang kami ng Boracay, walang investigation. Ano bang purpose nila sa pagpunta dito? Di ba pag-imbestiga kay Duterte? At inalaw mo yun. Na alam mo naman walang jurisdiction. Ikaw pa nga nagsabi na noong 2023, pwede sila pumunta rito pero hindi sila mag-imbestiga, hindi sila manghuli. Yan ang sinabi mo ni Boying Rimulya. Tapos, kaya nga inaalaw nila yung pala marami nang kinakausap na mga witnesses dito, yung mga witnesses na yun ngayon ang pinipresenta nila sa ICC. So, malaking kasinungalingan yung sinabi nila na hindi nila pinapasok. Pinapasok nila noong 2022 pa. Kasi kasama yan sa grand plan na talagang ipa-aresto nila si President Duterte. Mga sinasabi ni Trillanes, totoo yun. Kasi si Trillanes nagsampa ng kaso noon. Kaso nga lang, hindi ganong na-implement kasi hindi pa kumbinsido yung presidente. Di ba? Ngayon, sila lahat aminado na walang jurisdiction. Sila lahat.
wala nagsasabi na may jurisdiction ang Pilipinas ang ICC sa Pilipinas. So yun naman ang kinakapitan ni Imee. Panay ang sabi niya na si BBM in 100 times hindi talaga nagsasabi na pwede na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, parang gusto niyang ipahiwatig na ang presidente ayaw talaga na aarestuhin si Presidente Duterte dahil walang jurisdiction nga. Ba't hindi naman yan ang nangyari? Dahil sabi ni PBBM nung after mahuli si Presidente Duterte, na bigla na lang niyang nalaman na naaresto si President Duterte. Yun ang sinabi niya, na sinusunod lang namin ang Interpol. O yan, may gulo rin sa Interpol. May problema din yung mga declaration nila with regards to Interpol. Kinukontra din ng iba yung sa Interpol. So, alam nila na walang jurisdiction. So, anong palusot ni Boying? With regards to walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, meron daw tayong batas na RA 9851 Section 17 nakalagay doon na in case kung merong ang gusto niya ipahiwatig sa jurisdiction na ang under daw sa treaty ang state, hindi daw ang individual na mga tao nakakommit ng kasalanan or crime. Ganun ba yun? Sino ba nagko-compose ng state? Kung titingnan mo yung constitution natin, ang state, yung mga tao, tayo, member tayo ng state. So, ang state is the government at ang mga tao. Sino bang magprotekta ng mga tao? Hindi yung gobyerno. So, ang nangyari, sabi niya, dahil meron nga tayo international humanitarian law, yun daw ang ini-implement nila. Nagpapalusot talaga siya. Almost 150 countries daw, yun ang pinapractice na with regards to mga ganyan crimes against humanity, ang i-implement daw ang international humanitarian law. Bakit naman nagpamember tayo ng ICC kung ganun? Ba't pumirma pa tayo ng ICC? Pwede pala yung international humanitarian law ang gagawin. Ang kasi common na batas. Common na batas, common law yan. So traditional na batas yang sinasabi ni Boying. At doon daw sa RA 9851, pwede kang either mag-extradite ng hinuli at mag-surrender. Kaya nga doon siya nasupalpal ng gusto ng isang resource person na si Attorney Alexis Medina. Kahit naman sinong law practitioner, alam na yan na hindi talaga pwedeng mag-aresto kung hindi mo dalhin sa judicial court, sa isang korte, isang judge, para i-determine kung ano bang kasalanan nito or valid ba yung paghuli sa kanya. Siya DOJ hindi niya alam or yan nga, nandideceive lang siya. Yan na hindi nila nasagot kasi sinasabi niya we're using the surrender daw. Surrender ng isang akusado. Dahil ang akusado naman daw ay hindi naman ang state. Hindi niya naintindihan na ang state ang member sa isang treaty. Kasama doon sa treaty ang mga citizens niya. Bakit hinihiwalay niya yung citizens sa state? So, sinusurrender niya si President Duterte daw dahil yun lang ang nakastipulate yan sa RA 9851. Nung nagkaroon ng scrutiny kung sino ba talaga, ano ba talagang gagawin sa isang suspect na needs na i-extradite, na needs na dalhin sa ibang international court.
So nakita doon kung anong instances na pwedeng dalhin ang isang suspect doon sa labas para litisin in an international court. So lumabas, dalawa lang. Kung outside of extradition. Kasi kung mag-surrender ka, halimbawa may suspect ka na mayroon kang ginawang krimen sa loob ng Pilipinas, kung wala na, ito pa nga yung complementary clause, may complementary clause din kasi, pero dito muna tayo mag-usap sa dalawang kategory na kung magsusurrender ka, pagkatapos mo mag-surrender, you will undergo an extradition hearing. Magkaroon ka ng pagkakataon sa korte kung ano bang reason na hindi ka pwedeng i-extradite. Excuse. Or bakit i-extradite ka. Yun ang nangyayari kay Mark Jimenez. Ngayon, pinag-usapan nga nila gaano katagal na pagbigyan mong pagkakataon ng isang akusado, ang isang suspect para depensahan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsampa ng isang kaso sa korte. Yun, nangyari kay Mark Jimenez yan, na-extradite siya. But after a year, so you can imagine that kung gaano kaluwag ang korte pagbigay ng tsansa ng isang taong suspect na depensahan ng kanyang sarili sa hukuman. Excuse me. Sorry. Ngayon, ang isang instance na pwede gagawin, so yung isa, nag-surrender ka dahil may kasalanan ka, or gusto mo mag-undergo into regular course of justice, kaya nag-surrender ka sa court. Ngayon, ang pangalawa, pwede kang mag-surrender, nahuli ng isang expat or isang alien na nahuli siya, then nasa posisyon ng police, pwede na siya, or sa immigration or sa Department of Foreign Affairs, particularly immigration, pwede na kaagad siya i-deport kasi alien naman siya di na kailangan nadadaan sa korte. Pero sa lahat na bagay na yan, kung mahuhulihin ka ng ganyang sistema, Filipino citizen ka, ang isang requirement niyan, kailangan hindi functioning yung justice system dito sa bayan natin sa Pilipinas. Yun ang tinatawag na complementary clause dyan sa constitution natin, na kung existing at rin-recognize siya ng ICC, na kung hindi existing, there is a breakdown of the justice system, tulad ng mga African countries na wala na mga existing court of justice, wala na silang ganyan dahil sobra na ang chaos na nangyari. Pwede yan litisin. There is no way for the victims to complain, saan nila isasampa ang kanilang mga demanda, kaya tatanggapin ng ICC yan. Yun ang purpose ng ICC. But with a robust justice system na meron tayo, bakit ipapadala mo doon sa Hague yung mga nagrereklamo? Yung nga ang isang doon natamaan si Boying ng husto doon sa argumento na yan. Sinabi niya nung kapanahonan daw ni wala daw justice noon 2016 up to 2000 sa term ni President Duterte. Yun ang pahiwatig niya, nahirapan daw yung mga biktima magreklamo. Ngayon daw, kasi wala nga daw, hindi daw pinapansin ni President Duterte, magulo daw yung panahon. Magulo ang panahon. Doon nga nagkalinisan ang droga. Ang dami na nga mga krimen na nasusolve. Halos mag-zero na yung krimen ng ibang mga lugar.
Hindi ka na matakot maglakad. Kung saan-saan sa gabi o anong oras ng gabi. Yan, sabihin mo na nag-breakdown ng peace and order sa Pilipinas. Malaking kalukuhan yan. Binaliktad mo ang pangyayari. Wala daw, hindi ka raw makareklamo dahil hindi daw pinapansin sa pulis. Noon pa. Napakabait ng mga pulis noon. At may pulis kang nakikita. Kung maglalakad ka sa gabi, mayroong nagpapatrolya. Ngayon, mayroon ba? Wala. Kaya na bumalik yung droga at mga krimen, nakawan, lahat. Sa kapanahonan ni President Duterte, naging matino yung mga lahat na yan. Tapos sabihin mo na walang way na magreklamo. Marami naman napatunayan. Nakulong nga yung ni Ian de los Santos. Yung mga pulis na sa kanya. Sa kanong panahon na yon, takot na takot ang mga pulis na mag-commit ng kasalanan dahil siguradong tanggal sila. Di ba? Kaya si Boyeng masyado lang magsalita. Akala mo hindi alam ng mga tao kung anong pangyayari. Hindi kami hindi kami pinanganak ngayon lang. Lalo na ako, matagal na ako pinanganak. Wala pang martial law, pinanganak na ako. So, kalukuhan yung sinabi ni Boyeng. Ngayon, sinabi niya, binalikan siya ni Amy. Sa panahon daw ngayon, noon daw, walang mga report yung mga polis. Ganun baka ang krimen daw noon, meron daw cardiac arrest pero may butas ang ulo. Hindi ba iniimbestigahan ng pulis yun? Sigurado kayo? Or dahil lang nasa ibang puder na kayo at siyempre, dipinsahan nyo yung nagpakain sa inyo. Ngayon, sinabi ni Boyeng na raw, yung mga dati daw mga biktima daw ng AGT, naglalapitan sa kanila noon. Ngayon. Kasi daw pinapansin nila. Kasi ngayon daw, maayos na daw yung justice system. Mga operation magkasama na yung pulis at saka piskal. Anong pagkakaiba niyan noon? Kailangan ba talaga magsama? Ibig sabihin ang mga pulis noon mas abusado ka sa mga pulis ngayon. Anong ginawa ni Torre? Di ba yung pag-abuso? Inobserba niyo yung tamang proseso sa paghuli ng mga suspect. Kaya nakakatawa si Boyeng. Ang isa pang natamaan talaga siya nung sinabi ni Amy na ganyan na pala ang natin sistema natin. Bakit dadalhin pa natin sa hig yung may mga kasalanan? So ibig sabihin, hindi functioning yung justice system natin ngayon. Ba't dadalhin pa yung mga tao na yan sa hig kung meron tayong justice system ngayon? Hindi niya masagot-sagot yan. Bakit dinala pa si President Duterte? Hindi nila nasagot yan, sa totoo lang. Wala siyang sinagot. Ano bang reason ninyo na inaresto niyo si President Duterte tapos dinala niyo sa Hague kung meron pa tayong matinong justice system dito? Di ba? Kung sabi mo na okay ang sistema ng natin, mga korte ngayon, dito muna sinampahan ang kaso. Sana noong 2022, nung paghawak niya ng posisyon, lahat ng mga suspect na yan, lahat ng mga nagrereklamo na yan, mga biktima ng EJK, hinikayat ninyo na mag-file ng demanda. Pero mayroon ba nakapile na demanda? Ngayon pa lang nga kayo magbalak na i-demanda si Duterte sa EJK. Yun ang kalukuhan yung sinasabi nila. Kaya nga, ang mga tao hindi bulag, nakikita namin. Karamihan ng mga tao matatalino na At hindi nakakalimot kung ano nangyari nung nakaraan. Yun na nga nakakatawa Doon siya supalpal talaga. Paano mo, hindi siya nagbigay ng reason doon kung anong gagawin. So, ibig sabihin yung mga nagreklamo noon na hindi kaya magreklamo daw dahil hindi daw pinapansin ng pulis. Ngayon daw pinapansin na. Bakit hindi nyo inibistigahan ngayon? Kailan pa ba yung reklamo? Ngayon lang. 2 taon na kayo, 3 taon na kayo nandyan sa pwesto. Pero wala kayong sinampang demanda. So,
Hindi yan ang totoo niyong intensyon. Ang intensyon nyo, ang mga Duterte patahimik. Yun ang instruction ni PBBM sa inyo dahil totoo rin naman ang sinabi ni President Duterte na may gumagamit si PBBM na ngagba. Buong mundo alam na ngagba yan. Lalo na ngayon na may problema yung misis niya. Yung FL natin may problema sa Los Angeles. Napilit nilang tinakpan. May blackout. Itong mga media natin, alam naman natin yan. Tumatanggap din yung mga yan. Kaya huwag na kayong dyan, makikinig sa mga yan. Bagay, wala tayong source ng ibang balita. Pero yung mga live nila, huwag niyong panoorin. Yayaman pa yung mga yan. So, nakikita natin yung pilit nilang tinitwist yung pangyayari. Pero hindi nilang kayang itwist yan dahil nakikita ng mga tao yan at naboboard ka sa social media. Mga tao ngayon nandito na sa social media. So, isa yun sa mga point na deception talaga, panluloko. Meron pang itong kaya na inis siya doon sa tingin ko naiinis yung kay Alexis Medina dahil talagang sinabi ni violation ng liberty of abode para karapatan mo na tumira sa sarili mong bayan. Napilitin mo siya dalhin sa labas ng bansa para litisin na hindi mo dinala sa isang judicial court dito sa Pilipinas. Klarong-klaro na sa konstitusyon, na sa Bill of Rights natin. Article 6 daw, sabi ni Attorney Medina. Article 6, hindi ko pa nabasa yan. So, ang buod noon na talagang bago aristuhin ang tao, kailangan dadaan sa due process. Di ba? Alam na natin lahat yan eh. Napakasimpleng niyan, requirement sa batas na ikaw, DOJ Secretary, hindi mo alam yon. Kasi ang expectation nila, mga tao, hawak na nila lahat. Ngayon, medyo nag-die down daw yung mga tao, balik na naman daw sa normal, baliwala naman daw yung aresto kay President Duterte kasi hindi daw nagre-react yung mga Pilipino, wala naman daw people power na nangyari. Tingnan natin kung patuloy ninyong gagawin yung mga ginawa nyo ngayon. Hindi nyo alam na parang storm, there's a big storm coming na mabubuwal din kayo sa mga posisyon ninyo. Doon naman kay Tory, nakakatawa talaga si Tory. Natatawa na lang ako na naiinis kasi parang bumaba ng husto ang kategorya ng mga general sa kapulisan natin. I don't know ano kaya nangyari sa training nila as generals. Dapat naman naging gentleman ka, naging honorable ka na police officer. Pero hindi. Hindi ko alam ang pag-iisip ni Tory. No? Parang Sanggano style eh. Isipin mo, alam na niya na mali yung ginagawa niya, pinipilit pa rin. Naiinip daw siya kasi kailangan na daw 13 hours na daw, 12 hours na daw na nag-uusap sila dyan. Tapos, ang daming ang palpak ng mga sinasabi niya nang tinatanong siya ni Senator Cayetano. Pati yung pag-issue ng warrant na soft copy, nasa cellphone lang. Tinanong siya kung may may hard copy ba yan, hindi niya masagot. Ano bang binibigay mo na may warrant sir, may warrant. Soft copy naman nasa cellphone. Pwede ba yan? Kaya sabi daw ni President Duterte, sige sakay na lang tayo ng aeroplano. Siyempre, napapago na si President Duterte sa katayo diyan sa loob ng Villarmor. Sige. At saka nagbibilang si President Duterte ng kamalian ninyo.
Anong nangyari ngayon? Anong nangyari sa inyo? Sobrang kahiyan ang nangyari sa inyo. Sa sobrang kawasusan, garapalan. Garapal sila. Kita mo yung hinihila ang abogado, si Bilgra. Kaya nagsisigaw si Kitty, napakatapang pala yung bata na yan. Binumura si Torre. Ito si Torre para sa tingin ko parang security guard na wala talagang, parang security guard na hindi nag-undergo ng training. Isipin mo, pinipilit talaga niya. Kasi yun ang utos sa kanya. By all means, dalhin mo yan. Sabi pa niya, kaladkarin kita, parang ganun. Hihilain kita dyan. Hihilain ko yan. Yun ang sinabi. Isipin mo, sabihin mo sa isang presidente. Sabi niya, hindi naman si President Duterte ang sinabihan ko. Kung hindi si Attorney Bilgra. Pareho lang yan. Matitinong tao yan. May edad na rin yung mga yan. At saka hindi yan. The use of force is not allowed in arresting a person. Lalo na ganyang kataas ang level ng mga tao na yan. You forgot. Commander-in-Chief dati yan si President Duterte. At presidente dati natin yan. Ang kanyan ang ipapakita mo. Na respeto ba yan? O disrespect? So, nakikita natin, gaano bang ito ang linalagay ni PBBM dyan sa mga posisyon na yan. Anong ginawa niya sa QGC? Hindi pa nasiyahan si PBBM doon. Dinagay pa niya, siya pa ang mismo nag-aresto kay President Duterte. So napapahamak siya dahil sa mga taong inappoint niya nagagawa ng mga delikadong mga aktibidades. Siguro sa isip ni PBBM walang pulis na tatanggap siguro niyan, siya lang. Kasi ibang mentality ni Torre sa totoo lang. Parang may General Torre, huwag ka magalit baka magdidemanda ka. Parang undergo ka ba ng neuro, sir? Undergo ka ng neuro? Yung psychological test ba? Baka meron kang problema. Hindi ko naman sinabi psychiatric problem. Baka meron kang depression, mga ganyan. Kaya ganyan ang action mo. Ang tawag niyan ay obsessive and destructive behavior. Na kung hindi matupad, parang kung hindi mo ma-fulfill yung gusto mo, nagwawala ka, nanira ka ng gamit, mga ganun. May mga batang ganyan hindi naman autism yan. So ganyan ang nangyari, ganyan si Torre. Isipin mo, pinusasan niya dahil daw resisting arrest, nagrereklamo yung asawa, nagsisigaw yung asawa. Bakit ginagawa mo yan? Pinusasan niya si Miguel Dia. Alam mo ba, may sakit na yan, tapos may edad na, tapos pupusasan mo. Sunod daw niyang pusasan si Attorney Bilgra. Alam mo, General Torre, parang wala kang pensyon na matatanggap kung matapos na itong rehime ni President BBM, which definitely hindi natin alam kung maagang matapos. Iwan ko kung saan ka mag-asylum. Mabuti ihanda mo na lang yan, dahil yung walang extradition, kasi sigurado ang daming magdemanda sa iyo. Sigurado yan. At kung hindi ka alis sa Pilipinas, sigurado kang kulong. Yan, sasabihin ko lang sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, maghanda ka ng malaking pera niyan, ang dami magdedemanda sa iyo. Kawawa yung mga anak mo sa ginagawa mo. Sa totoo lang, daming balita dito sa amin na yung mga anak gusto na yatang alis sa Pilipinas dahil nga sa sobrang binubuli na sila dahil nga sa mga ginagawa mo. Hindi naman tama yung pagbubuli, hindi naman kasama mga anak dyan pero yung iba kasi hindi nila mapipigilan dinadamay yung mga kapamilya. Kawawa yung mga bata.
Kaya I don't know kung anong pakiramdam mo na ginagawa yan sa mga anak mo. Patuloy ka pa rin gumawa ng ganyan. Nung nandito ka sa Quezon City, na-meet na kita hindi mo lang alam hindi mo lang ako kilala. Mabait ka naman dito except nung biker na tinamaan yung kotse, hindi, yung kotse pala tinamaan ng biker, yung taga DOJ. Doon ka nagsimulang sumikat tapos na-assign ka ng Davao, di ba? Ganyan ang ano mo. So, sinabi pa niya na kailangan talaga madala na ito sa Hague. Kailangan talaga may sakay na sa aeroplano. At lagi mo pang sinasabi nagpapasarap. Excuse. Lagi mong sinasabi na nagpasalamat ka ni Duterte, tas mismo si Duterte ang pumigil. Sabi doon na let's go, punta na tayo sa plano, ganyan. Dalawa lang yan, ba't sinabi ng Duterte? Siguro, ayaw niya lumaki yung gulo, ayaw niya masaktan yung mga kasama niya, kung madamay pa. At pangalawa, nag-iipon siya ng pagkamalian mo at lumabas na ngayon. Diyan sa hearing lumabas ang kamalian mo. Tawang-tawa si President Duterte ngayon. Nasa loob ng kulungan parang hotel naman yung kulungan niya Nasa detention cell, hindi naman talaga kulungan. Ngayon, nood-nood na lang ng TV. Siguro naisip ni President Duterte, yari kayo ngayon na may Senate hearing. Buti naman si Senator Amy nag-conduct ng hearing. Kahit alam naman natin na gusto niyang linisin ang pangalan ng kanyang kapatid. Pinipilit niya bakit nag-iba ang isip na bigla na lang ng iba. Gusto niya ipahiwatig na mayroon ng kumbinsi sa kapatid niya na gagawin ito. Pero para sa akin, isa lang ng kumbinsi, si FL. At dahil sa mga criticism ni President Duterte sa regime niya, yun ang katotohanan dyan. At patuloy nilang inaambisyon yung ipustro yung ambisyon nila na to hold on power forever. Ganun yun. So, napakalungkot nga na nangyari na sinabi pa ni VP Sara sa speech niya, yung pera ang ginamit nila para apihin ang mga tao. Pera natin. Parang linuto tayo sa sariling mantika. Kaya nga sa in desperation, sinabi ni Vice President Sara na hindi na talaga magbabalik si President Duterte sa ginagawa natin. Kasi after the hearing nakikita niya mentality ng mga cabinet secretaries. Wala talagang pag-asa. Napakatigas ng nila. Paninindigan sa kamalian na hindi nila kayang aminin. Siyempre, hindi pwede yan, aminin mo, nalagyan ka na di ba? Maganda yung pag-alaga sa iyo ng administrasyon doon sa mga walang prinsipyong tao katulad nila. So, ang nangyayari, nasabi ni VP Sara yun, kung ganito lang ang hearing ninyo, sa totoo lang, walang mangyayari dyan sa hearing. Tama yung sinasabi ni Senator Bongo. Walang mangyayari dyan sa hearing. Ibig sabihin, nasusuko sina Remulla, si John Vic, si Torre, si Marbel, si Teodoro. Susuko kay Amy yan. Nakita mo naman si Remulla kung magsalita. Hindi pa nakatapos si Amy, nagsasalita na. Diba? Maliit ang tingin niya kay Amy. Sa totoo lang. Sino bang barkada ni Remulla? Di ba kasusyo yan doon sa negosyo nila? Nung unang negosyo na import ng mga I don't know kung ano yun. Basta siya isa sa mga doon, mga associate na nag-i-invest doon sa negosyo na yun. Di ba may opisina pa sila sa Intramuros. Kasama diyan si Michael Ma. Yung machinery, something like that, China. Kasama sila ni Boying Remulla dyan.
Kaya ang Panginoon talaga parang binigyan pa ng pagkakataon si Boying na masabi niya ang kasinungalingan na yan. Kaya matindi yung triple bypass niya. Oh, nakita mo naman ngayon, very healthy. At matindi rin kung magsinungaling. Di ba? Uwi ng Panginoon yun para malaman natin katotohanan. So, ito na yung time na to. O, sana pa, lumawi pa ang kanyang buhay at patuloy pa niyang ginagawa niya. Then later on, may day of reckoning yan. Sabi pa ni President Duterte, may paghuhusga yan. Lahat naman tayo will pass sa isang judgment kaharap ang Panginoon natin. Oh. So, sa speech ni Inday, yung ang speech niya doon sa Senate, ganyan, na hindi naman talaga just an arrest yun. Kasi, kidnapping talaga yun. Dahil hindi dumaan sa judicial system natin, which is required by our Constitution. At doon nga, ito naman si Alcantara, yung operation sa ano yata yun ng PNP, operations officer, parang something like that, na ang diffusion daw at saka red notice pareha lang daw. Ang diffusion, advance information lang yan, no? Hindi yan actually, kasi ang ano naman, hindi na maka-issue ng warranty, notice lang yan, pero notice pa lang yan, pero wala pa yung confirmation galing sa Interpol. Kaya nagulat nga daw yung Interpol, bakit nagkaroon ng arrest na wala, hindi pa nila inimbestigahan, wala pang task force, tapos bigla na lang inaresto si President Duterte. First time daw na nangyayari yan sa kanila. Parang diffusion, parang transmittal lang, sinasubmit lang na ito for arrest ito. Tapos ang ginawa nung Alcantara, binigay ka agad sa mga mga pulis. Tapos si Tori, bisikat ako dito, yun, inaresto ka agad. Tapos contradicting pa yung sinasabi niya, pareho lang daw yung diffusion at red notice nung pinakita sa screen. O, magkapareho ba yan? May pagkakaiba yan, pero pareho. Anong klase yan? Magkakaiba na pareho. Talagang mga pulis natin, hindi natin malaman kung kailangan ng training o nawala yung knowledge nila dahil sa halaga na binibigay sa kanila. Kaya ganun ang mga sinasabi. Puro contradicting. Ngayon, talagang nalalaman natin na ang Interpol hindi talaga nakikialam dyan sa warrant of arrest. ICC yan. From ICC, binigay sa Interpol, kinuha naman kagad ng PNP para arestuhin si President Duterte. Kaya yung sinasabi ni PBBM na hindi kami nagkapag-usap, malaking kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan yan. Kayo ang talagang nag-initiate niyan. Kayo pa ang humingi ng urgent na warrant of arrest. Kaya ganyan na ngayon nangyari ngayon. Lalo kayong ilulubog yan sa kasinungalingan nyo, saka katrayduran ninyo ang mga tao, lalong magagalit sa inyo. I don't know, sabi pa nga ng iba, kung nagawa nila ma-aresto si President Duterte, ano pa kayang gagawa nila sa eleksyon na hindi nila pwedeng gawin? Ang ibig sabihin niyan, kaya nilang dayain yung eleksyon na yan. Kaya nga nila magpa-aresto ng ex-president na napaka popular, yung eleksyon pa ang hindi nila kayang imaniubra. Kaya nga ito, kasi marami na akong vlog na nagsasabi ako ng isa sa mga component ng successful people power na ayaw rin naman ni Pisara, pero wala siya magawa kung gugustuhin ng mga tao. Hindi naman but peaceful lang yung people power, walang problema yan. Hindi yan illegal, naka-enshrine yan sa constitution natin. Ngayon, ang problema doon sa previous vlogs ko, sinasabi ko na isa sa mga
component for a successful people power revolution is the participation of the military. But right now, yung equation na yan, the military, hindi na pwedeng isama. Sa totoo lang, wala na sila sa equation. Kasi, they are both. Nabili na sila ng pamahalaan. Yung mga generals na yun, nabili. At tsaka yung mga lower ranks, wala silang tapang ngayon. Wala na silang prinsipyo tulad ng mga previous mga military natin na ina-assert talaga nila yung ano ba talaga ang responsibility nila. Ngayon wala nang ganun. Kaya there's a problem with the training nitong mga military natin. Wala na silang patriotismo. Wala na silang, hindi nila nakikita yung paano nila dipinsahan ang mga tao. Nakakalungkot isipin. Kaya nga ito, matagal nang sinabi ni President Duterte, sinabi niya sa mga military, patuloy ba kayo susunod yan sa Commander-in-Chief na may problema sa paggamit ng bawal na gamot? Sinabi, wala kayong reaksyon. Nung huli, bago siya maaresto, sinabi niya, mga military at pulis, huwag kayong susunod sa utos na mali. Doon kayo sa tama. Nag-react ba ang military? Wala rin. Itong huli, mismo na si Inday, yung sa speech niya kahapon, na sinabi niya, anong ginawa ng PSG? Anong ginawa ng PSG? Mga military yan yung naka-assign sa, nakatukad yan sa PSG. Walang ginawa. Kahit na yung paglipad ng eroplano doon sa tarmac, hindi nila napigilan. Anong ginawa? Ang ex-commander-in-chief, ex-president dapat protektado ng PSG. Nasaan yung mga PSG? Yung sabi ni BP Inday. Wala. Kaya ito, yung tinanong si Gibo ni Amy, ano bang masasabi mo dyan? Sinabi ni BP Inday. Ang sabi lang niya, sumusunod daw sa rules ang PSG. Talagang sinundan nila yung anong rules ng protekta sa presidente? Yun ang dapat nilang i-recognize na responsibilidad nila na hindi nila ginawa. Nagtakip sila ng mata na hindi nila alam, hindi nila nakikita yung pangyayari. Anong nakatakip sa mata? Diba? Kaya wala na yung this generation of sorry na lang to say, kung mayroong mababait yun sa EFP, sorry to say, wala na yung generation na yan. Buti pa pupunta kayo sa sa Ukraine. Tulungan nyo si Zelensky para yung generation na yan matapos. Then the next generation siguro pwede na tayo gawa ng training program na talagang may patriotismo. Ngayon wala walang patriotismo yung mga yan. Ang iniisip lang yan ang career nila, ang retirement fee nila, yun lang iniisip ng mga yan. Sigurado yan na yan. Kasi hanggang ngayon walang action Yung nga sabi ni Inday, sabi pa ni Gibo, yung police, kami naman sumusunod kami sa civilian authority. Ang police kasi civilian authority. At sinunod namin. Yun ang sinabi niya. Napakagaling mong abogado, hindi mo alam yung magaling sa ngayon, yan lang sinasabi ni Gibo Kasi wala siyang masabi doon sa tinanong ni Inday. Anong ginagawa ng PSG? Di ba? Hindi kayo, nung dati pa, kapanahonan pa ni mga past president, ko lang may mention kung sino. Mga butas ang butas nyo. Wala kayong mga armas salos, lalo na mga pulis. Wala kayong sidearms. Ang mga military noon, na hindi official, walang sidearms. Sino nagbibigay sa inyo ng Glock, 9mm, Jericho? Sino nagbigay? Si President Duterte lang. Di ba? Binibiro pa nga kayo mga AP personnel na kung maubusan na kayo at the verge of surrender na kayo, na huwag naman kayo mag-surrender sa kalaban nyo, gamitin na lang yung sidearms nyo para tapusin ang buhay nyo. Huwag kayong magpahuli ng buhay. Yan, diba, lagi niyang sinasabi doon sa kung mag-meet siya ng mga military. Sino bang nagpupunta sa mga libing ng mga military? Sinong presidente ang laging nagpupunta? Di ba si President Duterte lang? Tapos yan ang ginawa ninyo. Magkano ng sweldo nyo ngayon?
yung mga armas nyo, yung mga helicopters na binigay niya sa inyo, yung sweldo nyo, sino nagbibigay? Eh, di naman sa nag-ano tayo. Pero dapat tandaan nyo yun na si President Duterte, inasikaso kayo. At ngayon, na nasa alanganin yung sitwasyon niya, wala kayong natulong. Di ba? Wala kayong natulong. Despite sa sitwasyon ng bayan natin, wala kayong nagawa. Sobrang injustice, sobrang pag-api. Baka nga itong mga batch ng military, ito pa mag-implement ng martial law eh. Sa tingin ko, malulupit din to mga to sigurado. Lalo na kung may involved na halaga. Eh walang nga kwenta. Dapat pupunta kayo sa Ukraine para maubos kayo. At mapalitan kayo ng bagong henerasyon ng mga Pilipino na matitino at may patriotismo. Yan katotohanan. Masakit man sa inyo, pero yun ang katotohanan. Wala kayong nagawa. Wala talaga kayong nagawa sa bayan. Kaya nga itong ng pangyayari na to na magkaroon ng people power, medyo malabog talaga at mabigat. Kung itutuloy yan, baka ang military mismo ang magsupko niyan, sigurado yan, kasama ng mga pulis. Sila mismo ang kukontra niyan. Sa side sila ni BBM. Kasi bayad na sila eh. Madugo yan. Maging chaotic ang sitwasyon natin. Kaya, diba, nabalita noon na magkaroon ng martial law, magkaroon ng gera, na yung ibang mga medyo middle class nag-aalis na sa bansa. I think this time maraming aalis. Yung iba nga, paalis na. Naghanap ng saan magpa-asylum. Naghantay lang ng warrant of arrest para yun ang gamitan doon sa pag-file ng asylum. Ganun lang kasimple. Aalis ka na lang. Kaya yung balak ni Senator Bato, tawa yun. Gayahin mo si Bantag. Huwag ka magpakita until matanggal na yung mga yan. Kaya minsan naisip ko rin yung ginawa ng China noon na nagkaroon ng revolution. Tama din sila eh. Lahat na masasama, firing squad, lahat na nakita nila sa previous government na mga corrupt, yung mismong kasama dun sa revolution nila, talagang firing squad nila lahat. So nalinis. Yan din naman nangyari kay Lee Kuan Yew sa Singapore. Lahat ng siraulo talagang lininis nila yan. Meron bang nagdemanda ng EJK? Wala. Kasi kabutihan ng bayan yun. Yung ginawa nila. So, hindi naman pwede sa atin yan dahil ayaw natin yung ganyang klase. We are democracy at kailangan dadaan sa hustisya. Lahat ng mga pagkakasala, kailangan ililitisin ng isang kriminal kung maprubahan mo talaga na siya may kasalanan o wala. Ganyan naman ang demokrasya natin. Ngunit, kung ganyan ang mangyayari, I don't know kung meron tayong government na ganyan ang maging resulta nitong kaguluhan ngayon. But the factor of military in a people power revolution, wala na yan. So, merong kahirapan ang pagganap ng isang successful people power revolution. Kung dadaan naman sa election, dadayain din yan. Pag maano na yung komposisyon diyan sa Senado, na halos lahat na kahit ngayon nangunguna na yung PDP laban, PDP laban sa Sorby, kung dayain yan, wala. Kaya si Inday, ano na rin eh, gusto niyang lumaban. Gusto talaga niyang lumaban. Pero kung ang mga tao hindi naman mag-react ng ganyang kahigpit, ganyang katindi, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. I hope, sabi niya, na hindi na tayo we will not go to the dogs. Wala na talaga. Wala na ang bayan natin. Katulad na tayo sa Syria, ganyan, sa Iraq or Libya, ganyan ang buhay natin. Chaos na. At ang military
sana ma-reform. O kung darating man ang panahon na mapapalitan ng pamahalaan na to, pero I doubt kung gaano kabilis yan mangyari with the way the military is acting. Di ba? So, tuloy rin natin ang laban kasi narinig ko ni BP Sara, sinabi daw ni President Duterte sa kanya, yung nagkita sila doon sa cell niya sa detention cell niya sa ICC na no guts, no glory. So, kailangan maging matapang din tayo. Harapin natin itong problema na to at magkaisa dapat ng mga Pilipino. Ngayon, nagyayabang nga itong kampo ni PBBM na wala na yan, mag-die down na yung reklamo ng mga tao. Mag-die down na raw. Kasi wala nang rally halos eh. Yan ang sabi nila. Titingnan natin. Nandito pa naman kami eh. Kahit na ikulong nyo yung 11 tinawag nyo sa TRICOM, siguradong i-contempt yan. Pero tiisin na lang ninyo hanggang June dahil matatapos na yung 19 Congress, siguro malif na yung ano na yan ng ang detention ninyo. Si Eric nag-safety na. Gagayahin na rin niya si Rocky na nag-asylum na sa Netherlands. Hindi na yan mahuli dahil may papilis na raw siya eh. Hindi na siya pwedeng mababalik sa bansa kung saan siya galing. Maganda lang kay Rocky, may pera siya eh. Di ba, may pera siya na pang proseso dyan. Kasi ang importante dyan ang pang proseso. Diyan nga nakaproblema dyan sa UK dati dahil nga dyan sa mga asylum seekers. Di ba, nagkagulo sa UK. Kasi ang daming nangyayaring mga kaso. Pero that's beside the point. Ngayon, ito nga ang sitwasyon natin, hanapan talaga natin ng paraan na makatulong tayo dito sa laban natin ngayon na mapauwi natin si President Duterte. Kaya nga ang sigaw ngayon ng iba, dahil si Nicholas Kaufman ang attorney natin, pero judicial relief daw sila o legal relief kasi mahirapan sila kung babayaran nila ng personal nilang pera, baka maubos yung ari-arian nila dahil napakamahal na finance ng kaso dyan sa dahig mahal ang rates ng mga abogado dyan. Kaya limited lang ang defense lawyer niya, dalawa lang yata, isang lead counsel, din may assistant, din isang investigator daw, tsaka isa pang manager. So 4 lang yata o 5, yun lang ang kaya. May legal relief yata ang term nila dyan na magbibigay yung state, pero iimbestigahan pa kung hindi ka capable na mag-sustain ng isang trial. Yun ang point doon. Ngayon, sa mga sinasabi pa nga ni Kaufman na talagang gagawin niya ang lahat para mapauwi si President Duterte kahit under an interim release. So yun, nung tinanong si si Vice President Sara, sabi niya hindi niya alam dahil hindi niya pinag-usapan ang with regards to the strategy ng kaso, kung anong gagawin ng defense lawyers niya. Ngayon, maraming nagsuggest na tulungan ng mga Pilipino. Yung mga kaya, pwede naman kayo mag-donate dahil private citizen na si President Duterte. Kung meron kayong kakayahan na tumulong, tulungan natin. Di ba? Tulungan natin. Yung iba nga dyan, binibigay lang nila sa mga ano nila. Di ba? Mga kalagoys. Hindi. Ito, tulungan natin si President Duterte kasi ang laki ng natulong niya sa bayan natin. Indirectly, nakatulong sa atin. Ngayon, mahirap din naman kasi mag-fundraising na involve ang pangalan mo or kanino. Kailangan nakakasigurado tayo. Marami kasing rin na Pilipino mahilig sa mga ganyan, scam. Kaya we should prevent that. Kailangan kung mag-donate tayo, sigurado na sisiguraduhin natin na makarating talaga kay President Duterte
donations natin. Kasi maraming gusto mag-propose piso para kay Tatay Diggs. Piso daw para kay Tatay Diggs. Mahirap yun eh. Kung hindi si BP Sara mag-initiate niyan, hindi ako magdodonate. O, kailangan siguradong pupunta sa kanya. Meron namang matitinong mga organization na nagsusuporta ni President Duterte, pwede siguro doon. Na it should be accounted. Kailangan may accounting doon sa mga binibigay para sigurado na walang magkaroon ng temptation na anong gagawin nila sa pera, na ang iba will take advantage of the situation, diba? Pwedeng paninira rin yan. Meron dyan kunwari kumukuha ng donation, tapos biglang itatakbo, tapos sabihin ni President Duterte nagnanakaw ng pera, mga ganun. Diba? Yan ang iwasan natin. But definitely, mayroong mag-initiate niyan. Mag-initiate ng donations for the legal expenses of President Duterte. At magandang intention yan. At sa tingin ko, it will start in Netherlands, in Europe. Kasi mga tao doon, mayayaman naman mga Pilipino na OFW. Mayayaman yan. May sa buhay yung mga yan. Lalo na yung taga-Finland. Kasi I live in Belgium and France before. Naiingit nga kami dyan taga-Finland, taga-Denmark, taga-Switzerland. Kasi mataas ang standard of living nila. Hindi katulad dito sa Brussels na medyo mahirap. Mga menial jobs lang ang ginagawa namin. Lalo na dyan sa France. Kung saan lang napunta dyan sa Europe. Nasa dyan, along that area. Swerte rin ako na nasa oil industry, kaya hindi ganun hirap. But still, hindi ka talaga kasing level doon sa mga nurses, mga doctors, mga accountants na nandyan. Usually in Switzerland, nandyan sila. So, mga financial consultants, yun ang malalaki ang kita dyan. So kayo, magbibigay kayo para sa legal expenses ni President Duterte. So, mayroon ding balak si BP Inday na gagawin ng Davao. I think Davao City, yung mga citizens nila, kasi tuloy naman ang pagtakbo ni President Duterte at sigurado naman siya mananalo. Ang desire nila na pauwiin si President Duterte. Meron silang pag-usapan kung anong gagawin nila para ma-pursue yung ganyang objective na mapauwi si President Duterte. At sa tingin ko, darating yan. I think before election. Ang gusto nila before election na makauwi na si President Duterte. I think malaking possibility talaga na mabigyan siya ng interim release kasi nasa batas yan ng ICC na you are allowed or you're given the right to apply for an interim release. With the situation right now na ang daming violations ng Philippine government with regards to the arrest ni President Duterte, malamang i-grant yung interim release na yan. So mag-iyakan na naman yung mga komunista, yung mga leftist, mag-iyakan naman kayo kung darating dito si President Duterte. At sigurado ako pag lapag niya dyan sa naiyatri na kung saan siya na nahuli, mammoth crowd yan, baka abot hanggang South Luzon Expressway ang tao dyan, hanggang Pasay City, doon na sa rotunda ng LRT, abot ng tao dyan. Ganyang karaming taong sasalubong kay President Duterte. That will be a victory party. I pray to God na mangyayari yan at magdasal tayo na matupad yung pangarap natin na makauwi siya the soonest time possible, kasi yun naman ang sinasabi ni Nicholas Hoffman, ni Attorney Hoffman. Kaya nga ang sigaw ng iba doon sa Netherlands, bring him home Nick. Nicholas, bring him home Nick, bring him home Nick. Ganun ang akala nung una kong narinig, ano kayang Nick? Nicholas pala yun, Nicholas Hoffman pala, kaya bring him home Nick. Parang naging basketball tournament na yun, no? Yan lang, para hindi ma-alleviate yung natin, emotional depression, ang natin, inis.
natin sa pangyayari. So, ganyan ang mga Pinoy, mahilig sa mga ganyan eh. So, siguro hanggang dito na lang for this episode. Marami na tayong pinag-usapan sa mutsaring mga issue with regards to itong halo-balo dito sa ICC, pag-aresto nila or pag-kidnap at pag-extraordinary rendition ng pamahalaan natin, surrendering a Filipino to a foreign entity. Kasi hindi naman country ang ang ICC. Imagine you can do that. Sa US nga isa lang or sa Israel isa lang. Gusto nilang i-exchange ng 50 na Hamas or 100 Hamas prisoners ang isang Israeli soldier. Ngayon tayo ang nagsusurrender, presidente pa ang sinusurrender natin. So ganyan tayo ka-traidor. So, grabing betrayal yan, matindi pa kay Judas yan, or comparable kay Judas ang ginawa niya kay Jesus Christ. So with this, maraming salamat sa pakikinig ninyo at pag-view nyo dito sa vlog na to, and I hope you will subscribe. Paki-subscribe naman pa isa-isa para naman mabuhay itong napakaliit na channel na to, Justin Talk News Speech. And I hope na you will like and then you share, kasi pag hindi nyo i-share wala nang manonood dahil hindi niyo ito makita sa browse, hindi nyo makita sa sobrang liit ng channel. Kaya I desire sana na lumago ng konti. I'm not expecting na talagang katulad ng mga ibang mga big time vloggers. Maliit lang para marinig lang ang boses natin. Right now kasi ilan pa lang nakarinig sa boses natin regarding sa support natin sa kay PRRD at kay PP Sara. Sana i-press niyo yung notification bell din para every time na mayroong broadcast or vlog malalaman ninyo. But every day nagbablog ako, mostly may upload ko yan from 12 to 6 p.m. every day yan. Ngayon, maraming salamat again doon sa mga new viewers. I hope you will subscribe, and I would say thank you and see you in my next broadcast. Salamat po.